lang jeepney drivers ang apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, pati rin ang mga barker o yung nagtatawag ng pasahero. Kasunod ito ng pagtitigil pasada ng ilang jeepney. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa Cubao, Quezon City, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Naku, Pops J, pag sinabi nga nilang Cubao is the place to be, talagang totoo yan dahil kaninang umaga pa lang nakita na natin na may ilan pa rin pumapasadang mga jeep at saka mga bus dito mismo sa Cubao. At nakita na rin natin at umikot tayo, meron tayong narinig na mga sentimiento hindi lamang mula sa mga jeepney drivers kundi pati sa mga barker, pati konduktor na nagsasabi na sila mismo ay naapektuhan din itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. At dito nga sa area na ito, dito tumatambay, Pops, actually ikot kita. Dito tumatambay yung mga jeep papunta ng Divisoria. Ito din yung sinasakyan ko actually nung college kapag pupunta ko ng Cubao at bababa ko dun sa may Espanya. Pero ito, kuya, tanong natin ka, Pops J, si kuya kung same ba yung naranasan niya or naging epekto din sa kanya. So kuya, pakilala ka muna. Ako po si Chris Bersano, driver po sa Cubao Divisoria. Sa tamaan namin yung piston. Ano nickname niya, kuya? Palayaw? Si Chris po. Chris. So, Kuya Chris, matanong ko lang, gaano kalaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Kasi parang pag diesel, parang dumoble na yung presyo, tapos sa gasoline, medyo mataas na rin. Ano yung epekto nun sa'yo? Super, ma'am. Sa Super, kinikita? Kita. Dati, kumikita ako ng 1.5. Ngayon, hirap pa sa 500. Hirap sa limang. Oo. Totoo. Sir, kung ano yung, kamusta pamilya nyo? Kasi dahil Ayun na nga. Kung lang kita ka, kaunti lang napadala. konti lang. Oo, minsan wala pa. Nasaan po ba sila? Sa Probinsya po. Nag-aral po sila. May college din po ako. Oh my God. Oo. Ba't kahirap yun, sir? Paano naman yung parang mga kinakain na? Ayun na nga, mabuti nga doon. Siyempre, may mga kunti mga palay-palay, gano'n. Meron naman. Nakapag-ano rin. Puro sa pagbabaw nila, wala. Hirap na lang. Ngayon, naghintay lang ng padala ko. Kayo, sir, personally, kasi ako, kanina may mga nakausap ako mga jeepney driver. Sabi nila, mga kinakain na lang nila, kape, tinapay, o kaya Ay, sa hindi naman ganun din po. Hindi naman pagpabayaan nagpapawas. nyo, hindi naman paano sarili. Siyempre, kung mapektuhan yung sarili mo, magkasakit ka, mas lalo tuloy ang problema. Siyempre, parang ano lang, wala lang ba? Ano lang, kayod pa rin ang kayod, tsaga pa rin tsaga. Amy. kahit ano. Oo, kahit tama no. Amy. Ano namang operator, Amy, nabanggit ni Kuya Chris, no? Nabanggit ni Kuya Chris na from 1,500, 500 na lang ang kinikita niya. Paano pinagkakasya ni Manong Chris, ni Kuya Chris? Itong 1/3 na lamang nakita. Yun, Sir Luis, paano nyo lang din pinagkakasya din yung kita namin? talagang, sobra talagang hirap pagkasyahin. Pinagkasyalan din. Yan, hindi na ako nakapadala nga. Nagduda na sila kung may babae pa ako. Nag-ibis pa ako rito, ma'am. Ito. Pre, Pre. Sorry, medyo may kasama din tayo. Oy, dito. baka may makausap pa baka tayong may iba dyan. Amy. Ano po bang tulong ang kailangan, ma'am? Inaamyo ko lang po ng tulong, napapanggamot ko lang po kasi PWD po. Hindi naman po ko yung lagi-lagi na humihingi po, kundi ngayon lang po kailangan ko po kasi ng gamot para umayos sa bunganga ko, sa boses ko at sa katawan ko. Naririnig ko naman na nga rin po, ma'am, tapos nakikita nyo rin po dito sa boses at bunganga ko, tingnan niya po. Amy. Apo. Amy. Kaya hindi po sir. salita. Okay. Yes, Pops J. Amy, matanong ko lang, yung tinatayuan mo mukhang malapit lang din sa pinagdarausan ng rally mula kanina. Nagdulot ba ito ng matinding traffic? Kanina, Pops J, nung kaninang umaga, nakita natin din mismo yung sitwasyon doon, at nakita natin, medyo hindi naman naging malaking epekto yung rally doon sa traffic dahil meron pa rin mga nakabantay na uniformed personnel na humaharang din doon at saka limited din yung space na tinitake up nila. Medyo sarap lang sila ng ilang fast food chains. At yun nga, organized naman yung nangyaring protesta din kanina dahil may mga press conference. At yun nga, hindi din naman ganoon na karami yung masasabi nating sumali compared dun sa mga rallies din na cover natin the past few months, di katulad dun sa mga Trillion March na nakikita natin. Medyo may ilan lang talagang transport groups at progressive groups talaga na sumama doon sa
rally para nga dito sa increased fare hike, pati na rin dun sa pagpapasa na nga nung pag-alis pala nung oil deregulation law at pagpapasa syempre ng suspension ng excise taxes, lalo na dahil nga tumataas yung presyo ng produktong petrolyo, Pops J. Amy, yung mga sumama sa rally, anong pangunahing dahilan nila sa pagdalo riyan? Ano ang kanilang idinidiin? Anong sinisigaw nila? Ayun, tulad nga na nasabi natin, no, Pops J, isa talaga sa nais nila, no, ay tumaas talaga yung presyo nga nung pamasahe din dahil kanina nung umikot din kasi ako, kasama ko si Kuya Jerome naman, naggaling siya ng Cubao pumunta ng San Mateo at merong ilang mga driver doon na sinasabi nila kahit ₱1 fare hike lang daw, malaking tulong na daw yun para sa kanila. Medyo tanong natin si Kuya Chris. Kuya Chris, ganun din ba ang sitwasyon? Pero sa akin nga, sabi na piso, hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan. Oo. Sabi nga nila, malaking bagay. Apo. Pero, kagaya sa akin, mga makapuso din ako. Minsan may makiusap na, kulang to, paano to, ganito. O, pag-isakay, o, minsan na iba, like 1, 2, 3 pa. Walang silbi yung piso na yan. May mga commuter din ba, Kuya, yung parang keep the change? Oo, kumbaga, pagwari, abot-abot, yung mawawasan yun. Hindi yung mawawasan pala. Okay. Kaya, may sasabi ko sa ngayon, tapos nahirapan talaga kami mga buhay, yung namasada. Okay. O, kasi Oo. dapat yung ikarga namin ng krudo na 2,000. 2,000. Dati, ang karga namin 800, 900. Amy, nakatanggap na ba ng ayuda yung si Kuya Chris? Napunta pa sa sila. Sa ayuda naman, sir. May Ay, natanggap. sa ayuda po, Oo. mayroon na kami i-submit. Pero, pagpunta namin doon, wala pong pangalan namin. Ayun, yun lang. Oo. Yung mga, kasi po, bago po kayo malagay sa listahan, kailangan po magpasa ng requirements. Tama po. Tapos ngayon, panibago naman kaming, doon, nag-sign in kami doon, ma'am. Panibagong, verification, kumbaga. So wala po kayong natanggap. Kung wala, sabi nila, Oo. second batch raw. Kailan po? Sorry? Second batch. Second batch. Oo. So, pinangakuan naman po. Yun sasabi nila. Kung pagdating sa second batch, kung walang pangalan, wala na. Wala nung third batch. Siguro sa panghuli, Amy, anong panawagan ni Kuya Chris sa Sana gobyerno? naman po. Ano po bang masasabi nyo din? Given na yun nga po, hindi kayo nabigyan itong subsidy, tapos medyo mataas-taas pa rin po, hindi pa natin nakikitang bumaba talaga yung presyo ng produktong petrol. Ano pong panawagan nyo lang din po sa ating pamahalaan? If meron po, para nga po mas magaan at mas lumaki din po yung kita natin. Sana naman po sa ating pamahalaan po ngayon, sana bigyan po yung aksyon yung mga presyo ng petrolyo natin. Laking kawala talaga sa amin sa pamasada. Lahat naman tayo apektado dyan. Totoo. Kasi lahat bilhin, tataas din. Sana bigyan mo naman aksyon po. Sayang mga binuto po kayo. Ang taong bayan, tapos gano'n nga. Aksyon naman po kayo. Yan lang masasabi ko. Po, Okay. salamat po, Kuya Chris. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Amy at Shenza.